Ito po last year, 2024, araw ng Kagitingan, kung saan nakita natin na merong something powder doon sa kanyang ilong. Ano kaya ang meron sa araw ng Kagitingan at kinailangan niyang mag-recharge? Ano ho? Kasi ngayon naman, araw ng Kagitingan ngayong taon, makikita na naman natin may something na naman kung saan ay dumudugo ang kanyang bibig. Nung nakaraang taon ay pumupulbo ang kanyang ilong. Ngayon ay dumudugo. Kung nung nakaraang taon makikita natin hindi niya napansin, siguro sa kamamadali, nasa sasakyan, biglang bumaba, hindi pa napunasan, hindi niya napansin na mayroon palang powder sa kanyang ilong. Hanggang sa sabihan siya na, Mr. President, pakipunasan yung ano ba yung powder dyan sa, ayan, nung sinabihan siya. Yan po nung last year. Ngayong taon naman ay ganito naman ang eksena. Walang powder pero may dugo. Ang tanong, ano kaya ang nangyari dyan? Ating aalamin. So dito, nung siya ay ipinakilala nga naman ay makikita naman natin na wala pa yung dugo. Nung unang pagsampa niya sa stage at magsalita, mapapansin natin na wala pa yung dugo. Mapapansin natin dito sa una, wala. Malinis po. Ayan. Malinis po yan. O ayan, wala pang dugo. Alright, walang dugo, walang dugo. And then, i-fast forward natin, about 2 minutes na siyang nagsasalita, nag-uumpisa ng lumabas yung dugo from the back. From the lower part, makikita natin unti-unti nang lumalabas yung dugo. Tingnan natin na, obserbahan natin. Ayan po, nag-umpisa na. Makikita natin, ayan na. Papunta na sa harapan, hanggang sa parang nagmamama na siya. Ayan. Hindi naman po siguro mamayan, di ba? Ayan na. So, ulitin natin, recap natin. Sa umpisa ng kanyang speech, wala pang dugo. And then, biglang lumabas na about 2 minutes na nagsasalita siya. Ayan. Ang tanong ng bayan, ano kaya ang dahilan? Siyempre, nung mga sumunod na event like dun sa National Food Fair, wala na. Wala na yung dugo. Siyempre, nasabihan na siya, di ba? Ayon sa ating pananaliksik, siyempre, isa sa pamamaraan kung paano mag-take ng cocaine ay yung tinatawag na ingestion. Ano po yung ingestion na yan? Ito po yung pamamaraan kung saan kanilang nirarab sa kanilang gums o sa loob ng bibig nila yung cocaine, yung powder na yan. So, ito po ay talagang magkukos ng bleeding, especially sa gums. At syempre magkukos din yan ng tooth sensitivity kasi nga doon sa chemical na nanggagaling doon sa droga na yan. Bakit nga ba kasi gumagamit ang isang tao ng especially cocaine bago ang kanilang performance, bago ang kanilang speech, engagement, o pagkanta, o kung ano man na engagement in public? Isa po kasi sa effect ng cocaine, lalo na sa, especially kapag tatapos mong gumamit, kumbaga, tinatawag nating short term na effect niyan ay magkakaroon ka ng intense na energy. So, pampalakas din yan. Tama yung sinabi ni Marbil na pampahaba daw ng oras kasi puyat yung mga yung mga nagtatrabaho sa call center, for example. So, ngayon, isa pa, syempre, happiness. Kaya nakita niyo si President Marcos masyadong happy. And then, ano pa ang effect niyan? Ito, increased in talking. Masyado ka nang madada. Tapos, masyado kang social. Kumbaga, masyado kang friendly. And then, ano pa? Kagaya ng sinabi natin,
increased energy. Kaya mapapansin ninyo ang isang tao na tahimik naman yung tao, ang pagkakilala nyo tahimik, mahiyain, tapos biglang parang hindi ninyo kilala from somewhere itong taong ito, maaari po yan ay gumamit. So, isa po sa disturbing na effect ng cocaine abuse sa atin ay yung pagkasira ng ating oral palate, yung hard palate at saka yung soft palate. Ano po yan? Ayan po, ayan. Kung titignan natin, ang ating hard palate ay dito sa may gums, dito sa may unahan, at saka yung soft dito sa may likod. So talagang masisira yan dahil dun sa chemical. According to this, ating pagsaliksik, pag naabuso po natin ang paggamit ng cocaine, ay nagkakaroon po ng sugat-sugat. In short, magkakaroon ng butas. Napakadelikado po yan kasi anytime maglilik yung dugo, anytime. Kaya nakita natin yung pinakita ko sa inyo, di ba? Sa unang parte ng kanyang speech. Di ba? Dito sa unang parte, wala pang dugo. Hindi pa naglilik. So siguro nung katatapos, hindi natin alam kung anong katatapos saan yan, unti-unting nag-leak yung dugo. Yan. Makikita natin unti-unti na. Ito, about a minute. Ayan na po, lumalabas na. Ayan na. Paunti-unti. Ayan ho. Ayan na. Nakita nyo? Ayan na. Ayun. Hanggang sa dumanak na. Ayun, grabe yung term mo. Dumanak na. Dumanak ang dugo. Ayan, dumami na. Dumanak. So, ayan po, isa po sa, ayan na, lumabas na. Isa po kasi talaga sa sign or effect ng abuse ng pinagbabawal na gamot na ito ay pagkabutas ng ating hard palate at soft palate. Or pagkasira ng ating gums. So, tanong po, ano po kayang substance ang ginamit dito? Or may ginamit bang substance ang ating Pangulo dito? Kasi biglang dumugo. No? Bagamat yung ating inilabas na research ay tungkol po yun sa cocaine. Pero ang tanong natin dito kay Pangulo, ano pong substance or meron ba kayong substance na tinake dito? Ano pong explanation ng doktor? Ano po ang explanation ninyo dito? Bakit sa una walang dugo tapos ngayon biglang dumugo? Ano pong meron?